Noticiero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Narinig mo na ba to, kumbachero, yung statement galing sa Iran? Ano ba yan? Ano ba sabi? Ang mga vapor daw po na nangangalakal gamit ang Chinese yuan, Oo. ships trading in Chinese yuan Mm-mm. will be allowed through the Strait of Hormuz. Aba, so meron silang gano'n, ha? Ito mas matindi. Ships trading in US dollars will be attacked. Ayun, nako, yan. Yan ang bantaho ng Iran. Hindi po missile tong pinakawala ng Iran na to. Hindi po kanyon. Mm-mm. Kundi ito pong pangungusap na to, ang tawag po nila, this is not a military threat but a financial one. Oo. So parang ang ibig nila sabihin, basta't yung mga papuntang China na vapor, kasi malaking supply ng oil requirement ng China galing dyan sa Iran Correct. Padadaanin nila. Parang ganun na kumbachero o kaya pati yung ibang mga kaalyado ng China, mga kaalyado ng China na nagpapahiram ng RMB, yung Chinese yuan, ay pwedeng dumaan sa Strait of Hormuz. Lahat tayo ngayon ay nakamasid sa mga pangyayaring yan. Pero sabi nga natin, habang andyan yan, kailangan din na mayroon tayong ginagawa locally, tayo mismo. Yo. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, March 16, 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Department of Trade and Industry nagbabala ng 15 taong kulong, 2 milyong pisong multa laban sa mga mag-hoard ng mga produkto sa epekto ng krisis sa Middle East. Mahigit 300 Pinoy mula Saudi Arabia, Bahrain, naipit sa tensyon sa gitnang silangan, balik bansa na. LTFRB may naprobahan ng taas pasahe sa mga jeep at bus sa Metro Manila. Ia-anunsyo bukas. Sagot ni VP Sara sa impeachment complaint, hihintayin ng Kamara hanggang ngayong Lunes. Anak ng yumaong si Congressman Romy Acop na si Philip, Prinlock namang nanalo sa special election. Isang retiradong pulis na escort ni Manila Mayor Isko Moreno patay sa ambush. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. bago ang detalye ng mga balita. Kuha tayo ng update mula sa Presidente ng Metro Manila Council. "7:07 ng ating oras. Si Mayor Francis Zamora ng San Juan. Mayor Francis, magandang morning! Yes, magandang morning, Katunying, Ka-Jerry, sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng 2x2. Simulan ho natin dun sa subsidy sa mga tricycle drivers. Tama po ba? Sisimulan na ito bukas? This week, bukas. Yes, tama po yan. No? In fact, bukas nga po ng 6 a.m. ang San Juan po ang nakaschedule para po sa distribution ng ating 5,000 pesos financial assistance para po sa ating mga tricycle drivers. Ang San Juan po ay scheduled at 6 a.m. at sunod-sunod na ho yan all throughout Metro Manila. Iikot po mismo si Secretary Rex Gatchalian at si DOTR Secretary Giovanni Lopez upang inspeksyonin nga ho ang magiging distribution ng financial assistance. At ito po ay nakatuon sa mga drivers po
ng ating mga tricycles. Ngunit simula pa lang po ito, no? Baka nagtatanong ko yung iba, bakit nauna yung mga tricycle? Dahil po yan na meron kaming listahan ng hawak sapagkat ang mga tricycle po ay ilalim po sa ating TRB o yung Tricycle Regulatory Board. Kung kaya't meron na tayo actual listing yan, Katunying at Ka-Jerry. Pero dun sa mga ibang drivers po ng public transport, huwag tayo mag-aalala. Halimbawa, ang ating mga jeepney drivers, TNBS drivers, UV Express drivers, lahat po yan, no? Eventually, magkakaroon din ho ng financial assistance dahil yung listahan naman po nila ay generate na po natin katuwang po ang DOTR at ang LTFRB. Diyan ho ba sa San Juan, ilan ang tricycle drivers? 650 po, Jerry, Katunying, at lahat po sila nakapag-submit na ho ng kanilang mga driver's license. So, napakasimple lang ho ng binibigay na requirements po sa atin. Driver's license ni lang. DSWD Secretary Rex Gatchalian. Yes, just a driver's license. Dapat lang ho magtugma yung pangalan nila sa lisensya doon ho sa listahan sa DSWD. Opo. Ngayon, Hindi na ho kailangan dalhin yung tricycle, Mayor? Hindi na po. Hindi na po. Pero ang maganda ho na ginawa ni Secretary Gatchalian po rito, kumuha na ho siya ng isang blanket certification, no? Para nga mas mabilis po ang pamamahagi sapagkat yung aming naging pagpupulungan ng nakarang linggo kasama po ni Executive Secretary Ralph Recto, sinabi niya na to make things faster and easier, siya ay magbibigay ng isang blanket certification per city certifying na itong listahang ito indeed mga tricycle drivers po natin. Cash po yan na ipamimigay bawat isang driver? 5,000 pesos? Opo, cash po yan na ibibigay at ang layunin nito ay makatulong po sa ating mga tricycle drivers lalo na ang presyo po ng gasolina ay talagang tumataas na at hindi natin masabi nga ho no, kung hanggang kailan itong krisis ito. Ganun pa man, ang mahalaga po ay agad-agad po nagbigay ang ating national government sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng tulong sa ating tricycle drivers. And sa lahat po ng nanonood at nakikinig outside of Metro Manila, susunod na rin po kayo. In fact, over the weekend, tayo po ay namuno sa ating National Executive Board meeting ng League of Cities of the Philippines. Ito po ay ginanap sa Negros Occidental. Tinanong na rin po ako ng mga fellow city mayors natin from the Visayas. And I told them not to worry sapagkat binanggit naman po ng ating pamahalang nasyonal na ito po ay hindi lamang sa Metro Manila ngunit abot po sa iba't ibang bahagi natin bansa. So parang ipapilot dito sa Metro Manila. Pero ano po timeline na maaabot din ang mga taga-probinsya? Na ikwento ba sa inyo ng DOTR at ng DSWD, Mayor? Yes. Apo, Katunying, ang priority for now is Metro Manila simply because nandito ho ang ating listings na mayors. But then again, meron na pong coordination with the other regions and this is something that I'm aware of sapagkat napag-usapan din ho namin ito. Tayo po'y sumama rin sa naging press conference last week ho dito sa Malacanang at narinig ko naman po yung mga tugon ho ni na Secretary Gatchalian at Secretary Lopez patungkol dito. Dahil ang Metro Manila ho ay dito lang mismo yung 17 mayors natin. Yung listings po, mabilis yung nasubmit. In fact, that afternoon po, no, yung pagkatapos sa aming pagpupulong sa Malacanang, si Secretary Gatchalian mismo ang namuno sa pagpupulong naman with our heads ng aming City Social Welfare and Development Department. So, yan po ay dahil lang nandito tayo sa Metro Manila kaya mas mabilis. Pero susunod na po yung ibang bahagi ng ating bansa. Bagamat hindi naman kayo national government official, natatanong namin kayo sapagkat kayo po yung parang bagamat bata pa kayo parang pinakatatay kayo ng Metro Manila. Pinakamatangkad kasi. Meron mga tatay na bata pa, di ba, Katunying? Ang iniiwasan po kasi natin, baka magkasilusan pa, no? Ayun na nga ating mga kababayan sa probinsya, sabi, naiiwanan na nga kami sa maraming bagay. Ultimo ba naman sa ayuda, iwan kami. Sana huwag magtagal, ano? If it will be launched tomorrow dito sa Metro Manila, ay wag na lumipat ang buwan. Ay mabigyan na rin ang mga taga-probinsya. Ano? Yes, at Katunying, Jerry, at again, no, sa lahat ng nanonood na nakikinig, napakadali lang po kasi ng pamamahagi para sa ating tricycle drivers. Dahil nga po, ang lahat ng LGUs po, ang lahat ng ating mga city governments, municipal governments,
sakop nila yung Tricycle Regulatory Board. Yes. Yun That's nga. why may listing na po kami niyan. Hindi ho mahirap mag-generate ng list dahil dati pa man, may mga listahan na po kami ng mga drivers na ito. We just have to verify sila ba ay wag naman sanang pag-isipang pero buhay pa ho ba sila? Yes. Kasalukuyan pa ho ba silang namamasada? No? Yun, tama. verify kumbaga. No? Because dapat ho hindi mapasukan ng mga pangalan na hindi naman po kwalipikado. Oo. So, yun lang yung naging filtering process po natin or verification process. At again, yung binanggit ho ninyo kanina, mga tungkulin ko po, National President ng League of Cities of the Philippines, 149 city mayors po nasasakupan natin yan. Pati po Metro Manila Council, 17 Metro Manila mayors naman. So, I have communicated with all of them na ito po ay ongoing na. Nagkataon lang ho because we are in Metro Manila. Nauna ho, dahil nga nandito na po yung mga listing. Pero sunod-sunod na ho yan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa tricycle driver. Pero yung mga lagi nagsasabing basta driver, Sweet lover. mga jeepney drivers, baka magselos ho yun. May papel ho bang LGUs para sa pamimigay naman ng ayuda sa mga jeepney, bus drivers at iba pa? Apo, nag-uusap naman ho kami with LTFRB at DOTR. Ang kaibahan po with the other public transport sectors, wala ho kaming listing na hawak dahil hindi ho namin sila sakop. Ang magiging participation po ng LGUs ay ang pakikipag-ugnayan to generate the listings. At parallel to what we are doing now for the tricycle drivers po, ay inaayos na natin yung listing po nito. No? In fact, tayo po ay nagbuo ng isang Viber group with our mayors and our secretaries involved. No? So, I believe that this should be done also in other regions para nga ho, mas mabilis ang koordinasyon pagdating ho sa paggawa ng mga listahan at eventually, of course, yung pamamahagi ng ayuda. Gusto kong banggitin sa inyo na mismong si Secretary Rex Gatchalian po nagsabi na merong malaking pondo naman po nakalaan para dito at ang ating mahal na Pangulong Marcos po ay nag-utos po talaga na siguraduhin na matulungan ang mga taong maapektuhan ng krisis na ito. Specifically, yung mga drivers po ng ating public transport sector. Opo. Ang Executive Department, Mayor Francis, may pinasisimulan ng 4-day work week para makatipid sa enerhiya, makatipid din sa pamasahe yung mga araw-araw na pumapasok. Ang mga LGUs ba kayo sa Metro Manila Council, meron ba kayong ipatutupad din na ganung kaparehas na programa? Yes, Jerry. In fact, nagsimula na po kami. Ang San Juan po, nagsimula na nitong nakarang linggo. Last Friday ho, ay yan ang schedule natin ng work from home. So, every Friday moving forward will be work from home except po yung mga vital departments po natin. Halimbawa, or San Juan Medical Center, yung ating pong City Disaster Risk Reduction Management Office, ating pong Traffic and Parking Management Office. So, marami ho tayong mga vital departments na hindi pwede mag-work from home. So, sila ho yung talagang kailangan pa rin pumunta. Ngunit malaking tulong po ito sa totoo lang, no? Sapagkat kung meron tayong 5 araw sa kada linggo at 1 araw ho rito ay hindi lahat pumapasok. That means yung aircon sa City Hall ay bawas ang kabukasan ng ilaw. Plus, we make sure also na hindi sila kalat-kalat ng opisina pag pumapasok. More or less, kinakluster ho natin sila para kung mag-on man ng aircon or ilaw, limitadong mga tanggapan lang at hindi yung buong City Hall. And the other LGUs in the Metro Manila are doing this as well. Ganun na rin. Pare-pareho po every Friday? Ay, hindi ho. Ang Quezon City po, nag-Monday po sila. Kaya tama nga po. Sapagkat dahil sa laki ho ng Quezon City, no, pagdating sa usaping bawas sa mga sasakyan sa traffic, at least na-spread out po yung pagbawas. Dahil karamihan sa amin Biyernes, ang Quezon City ho na napakalaki, Lunes naman po. So at least na-spread out ho siya. And again, during my meeting po in Negros Occidental with our Visayas mayors and of course pati ang ating National Executive Board na mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao, ito po yung napag-usapan namin at i-implement na rin po nila. No? So, this will be a national effort. Ilalim po ito ng Memorandum Circular 114 issued by the Office of the President, signed by Executive Secretary Ralph Recto. So, ito po ay isang perspektiba mula sa pamahalang nasyonal. At naniniwala nga po kung sabay-sabay tayong gagawa ng mga hakbang gaya nito, ay makakatulong po ito sa pagtitipid sa kuryente. Ano po ba? Na naramdaman na ba yung
initial, naramdaman na ba yung bawas sa traffic, bawas sa consumption, Sa energy. sa energy? Secretary, munti ko na kayo matawag si Mayor. Mayor, pang-secretary kasi mga pinag-uusapan na. Sige po, Mayor. Opo. Opo, katunying unang linggo pa lamang ho, no? So we have to evaluate. Pero ito, first week, I will check on our mayors po today. It's the start of our week. I'll check on them kung kamusta naging implementation po nila. At ako ho, no, looking at the mathematics, again, kung merong 5 araw po kada linggo 20% at na yun, isang araw dito ay bawas ang papasok physically, Kaya nga malaking tulong na po ito. And if this is going to be done on a weekly basis, in the months to come, I'm sure po, no, pag compute po tayo, magkakaroon ng positive effect po yan. Something that people have to realize po, no? Ang aming mga budget, ang aming budget pagdating po sa gasolina, nakaset na ho yan base sa ating napasang budget quotations. Ibig sabihin, yung halagang aming naipasa sa mga lungsod namin, set na po yan. Yes. Ngayon, kung tumaas na po ang presyo ng gasolina, ibig sabihin, hindi naman kami basta-basta makakapagdagdag ng budget. That means, less gasoline or less number of liters na po ang mabibili namin. Dahil nga ho, nagmahal na siya eh. Opo. Kaya kailangan ho talaga magtipid pagdating sa mga biyahe, i-consolidate po, no? Kung meron tayong pupuntahan, if we could multitask in that area para yung gasoline na nagamit natin ay mas maximize. No? So, ito po yung mga efforts na ginagawa po natin. Not just sa LGUs, but ito sa ating executive department ng national government. So parang na po ba, Mayor, di wala na po kaming makikitang sasakyan ng San Juan City Government na umiikot na yung kulay pulang plaka tapos may markang City of San Juan na araw ng Biyernes, Sabado, Linggo. Unless po they are vehicles of the vital department, halimbawa City Disaster Risk Reduction Management Office o yung Traffic and Parking Management Office. So, meron po tayong sinet na mga guidelines as to aling mga sasakyan or mga departments ang work from home. Halimbawa po, no, ang ating Sangguniang Panlungsod, yung mga city councilors po natin, yan, they can do work from home on Fridays because the secretariat, mostly po, mga legislation po yan, batas, mga ordinansa, resolution. So, ito po pwedeng gawing work from home. Halimbawa, yung iba na gumagawa ng payroll, kung ito ay accounting functions at computation, again, pwedeng gawin ho sa kanilang mga tahanan. Pero Mayor, wala pong matitigil na serbisyo o function ng government. Halimbawa, may kailangan ako sa City Hall, Business permit, mga ganon, o anumang mga permit o kailangan kuning dokumento, tuloy ho yun kahit na 4-day work week. Tama po yun, Jerry Katuning, sapagkat mag-iwan po tayo ng workforce enough to ensure na maging efficient pa rin po ang city government po natin. So, lahat ho na mag-apply ng mga business permits, magbabayad ho halimbawa ng buwis, or yung mga may pangangailangan sa ating city health department, lahat ho yan ay bukas pa rin po ang mga tandapang ito. So, yung pinasok lang natin sa work from home, yung based on our assessment and evaluation, ay kaya nilang gawin ang kanilang tungkulin sa kanilang tahanan without necessarily compromising yung services po ng local government. So yan po ay pinag-aralan namin sa aming city government at ganoon din po pinag-aralan din po ng iba't ibang mga pamahalang ng Luzon, Metro Manila. And this is something that all other LGUs can do and should do once they implement also their own 4-day work weeks. Pwede po Meron bang daw pong expanded? Mayor, pasensya na kayo. Ito, expanded lang. Nagbe-brainstorming lang din tayo din. Pwede po bang yung total nag 4-day work week na tayo, sa San Juan ay Biyernes, ang Quezon City kanyo Lunes. Monday, Pwede po bang i-schedule na natin na imbis na 4-day work week na may isang araw na walang pasok sa City Hall, pwede bang buong syudad na walang pasok? Pag ganun ho kasi, maapektuhan ho talaga yung ating services because if sabay-sabay ho, no, that might be too drastic dahil nga ho, no. Again, we are trying to strike a balance, Katuning, kung saan nakakapagtipid tayo sa enerhiya, sa gasolina, sa kuryente. At the same time,
hindi ho dapat makompromiso ang serbisyo na bibigay ng mga pamahalang lungsod. So, Hindi, this is pati po, something pati that we do. ibig sabihin po, yung, ang isang example po namin ni Combachero dito, pagka po June 24, yung wala hong Araw pasok ng sa San San Juan. Juan at wala rin pasok sa Maynila, napakaluwag ng buong Metro Manila, 2 lungsod lang holiday. Katunying, no, yung sa private sector po kasi, yan, again, gaya ho ng mga halimbawa pag merong bagyo, di ho ba, ang sakop ng ating pamahalang lungsod ay suspension ng classes pagdating ho sa ating local government at Yes. sa public schools. Apo. Pero pagdating ho sa private sector, even in our different areas in Metro Manila, no? Yun po ay within the discretion po ng mga kumpanya, ng mga may-ari ng negosyo. Again, hindi ho yan within the powers na ng LGU. So, Sarili we na have to nila, see, sila mismo. Ano, Mayor? Pwede Oo, sigurong yes. i-coordinate nila sa City Hall. Kami po, meron din kaming ipatutupad na 4-day work week. Sabay na tayo. Oo, ganun. Di Parang ba? sabay na tayo. Kung Biyernes kayo, pwede ba Biyernes na rin kami para Ayan, oo. sabay-sabay tayong magsakripisyo. Again, that is something Voluntary, that is within yung scope nila. No? Again, I will have to consult the national government kung anong departamento pong sasakop po rito. For as long as yung number of hours po nila, kasi syempre yung kanilang mga sweldo ay nakabase rin po sa bilang ng oras na kanilang pinapasok. Depende rin sa kanilang employment type. No? But again, that is something we can also explore. No? The private sector also implementing the same conservation measures. Again, as long as it will not violate any laws. Kung Yes. ang ilang mga private sector departments ho natin ng bawa or yung mga iba-ibang mga industriya, mga negosyo, no? Kung kaya ho nila magpatupad ng sarili nilang ganong pagtitipid, no? Makakatulong po talaga yun. Meron daw hong gustong sumali sa 4-day work week. Sinibak. Ayaw daw payagan na Mayor, security guard. Work from home. Work from home ang gusto. Magwo-work from home daw siya. Bullshit. Security guard ito. Joke lang yan. Pampagaan lang ng usapan na Mayor. Well, anyway po, No problem po, no problem. Opo. Yes, sir. So, hihintayin ng mga tricycle drivers sa San Juan, 650 ang bilang nila. Yung colorum drivers, yung walang lisensya, hindi makakakuha. Hindi pwede. Hindi makakakuha. Opo, talagang dito lang po tayo sa mga nakarehistro sa ating TRB po, no, sa ating Opo. Tricycle Regulatory Board. Opo, yun po nga ating napag-usapan. No? Yes, sir. Thank you, Mayor. Maraming salamat sa ulitin. Opo, tawag lang po pag may katanungan. Maraming salamat po sa inyo, Katunying ka, Jerry. Thank you. 7:26 ang ating oras. Pangunahing balita. Ang oras ay hatid sa